tayo ay niloloko lang daw ng eskwelahan. Sabing ganon mga tol. Ito daw yung katotohanan sa likod ng mansanas na bumagsak kay Newton. Kilala niyo si Newton mga tol, di ba? Newton's law of motion, Newton's law of gravity, di ba? Na-discover daw ni Newton ang gravity no may bumagsak na mansanas sa kanyang ulo. Pero ito daw ang katotohanan sa likod nun at ang mga naituro lamang daw sa atin ay hindi totoo mga tol. Ito bago to no, bago to sa kaalaman natin. At ito yung isa sa mga gusto ko pang malaman at gusto ko matutunan. Pero bago yan, syempre, pinopromote natin at huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa Ang Libro. Yan, kung nakikita ninyo mga kapatid. At ito, ang channel na pagkukuhanan natin o pagpapanooran natin ng kaalaman na to mga tol. Syempre, sa lahat ng mga bago pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Welcome back sa ating channel. Handa ka na ba para sa isa pang episode na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kasaysayan? Kung supporters ka ni Bula Lord YT mga tol, ito isa sa kanyang mga channel mga tol, Ang Libro. Ang Libro, Mythology, History, and Urban Legends. Tuloy natin. Alam mo ba na may mga sikat na kwento na natutunan natin na hindi pala ganun katotoo? Sa episode na to, malalaman natin ang totoong kwento tungkol sa pagtuklas ni Sir Isaac Newton sa gravity. Iba pala yan sa inaakala natin. Hindi mo nais palampasin to, kaya kumuha ng kape, isalpak ang headphone at mag-relax. Simulan na natin. Maganda to mga bagay na to. Alam mo ba, ang tinatawag nating kaalaman sa kasaysayan ay maaaring mas katulad ng isang telephone game na nagkandaleche-leche. Meron tayong mga pagkakamali, mga butas sa mga kwento, mga daydream at syempre mga malalaking kasinungalingan. Kumuha tayo ng halimbawa mula sa classics. Nalala niyo ba ng elementary nang narinig natin ang tungkol sa batang si George Washington, ang magiging pangulo ng Estados Unidos na nagputol nga raw ng isang cherry tree. Tapos dahil sa honest dude siya, kailangan niyang sabihin sa tatay niya. Spoiler alert, hindi totoo yun. Yun pala, may isang tao lang na nag-imbento ng kwento na yun. At fun fact pa, alam mo ba na ang false teeth ni George Washington ay hindi pala gawa sa kahoy? Mula pala yan sa ngipin ng tao, ngipin ng hayop at ivory. Kaya sa susunod na pagkakataon na feeling mo alam mo na ang history mo, isipin mo na lang na minsan mas weird ang mga totoo kaysa sa fiction. At may mga times na yung fiction pa yung pinapasa bilang totoo. Totoo yun mga tol, no? Actually marami na katulad ng mga Gilgamesh, yung mga ganun, yung mga tungkol sa Anunnaki, tungkol sa planet Nibiru mga tol. Mas marami pa ang fiction dyan mga tol na napakarami at yun ang pinaniniwalaan ng karamihan. Kasi nga diba, kahit sinulat ng mga panalo ang history, may mga creative storyteller pa rin na nag-i-edit dito. Tama. Ngayon talakayin natin ang panahon kung saan ang alamat ni Sir Isaac Newton ay sinasabing natuklasan ang gravity. Yung kwento na may mansanas na bumagsak raw sa ulo niya. At alam mo ba, isa lamang itong fiction. Kung kaya't mali ang pagkakaintindi mo kung iniisip mo na si Newton ang unang nakadiskubre ng gravity. Parang sinasabi mo na rin na si Columbus ang unang nakatuklas ng Amerika kahit na may mga tao na doon. Katulad ng itinuro sa atin mga tol, who discovered the Philippines? Diba? Alam niyo ninyo mga tol, kapag tinatanong nyo, tinuturo sa eskwelahan, who discovered the Philippines? Ang laging sagot dyan ng mga estudyante, di ba? Magellan. Di ba? Nang dumating dito si Magellan, may mga tao na rito. So sila ang nakadiscover dito. Kasi pag sinabi mong nadiscover, as in, ikaw talaga yung nakatuklas na may ganito palang island. Di ba? Na may ganito palang island dito. At ikaw yung pinakaunang tao doon. Ikaw nakadiscover. Pero tignan nyo, andirito na nga si Lapu-Lapu eh. Diba? Andirito na nga yung mga inchik nun eh. Andirito na nga yung ibang mga tao rito eh. Diba? Pero itinuturo ng eskwelahan who discovered the Philippines, Magellan. Oh my goodness. Bago pa man si Newton, marami ng ibang matatalinong tao ang nag-aaral tungkol sa gravity. At alam mo ba, ang mga sinaunang Grego ay matagal nang nagtataka sa gravity. Huwag nating kalimutan yung bilyong-bilyong tao na nabuhay at namatay sa ilalim ng gravity. Hindi natin ito may iwasan, tama? Pero bigyan naman natin ng credit itong si Newton. Si Newton kasi ang unang henyo na nag-ambag ng kumpletong batas ng gravity na applicable dito sa ating mundo. Law of gravity. Kaya, totoo, hindi niya ito na-discover pero siya pa rin ang naglagay ng batas dito.
Pag-usapan naman natin ang gravity. Alam naman natin na bumabagsak ang mga bagay, pero tatanong mo na ba kung bakit? Sabi ni Aristotle, bumabagsak ang bagay kasi parte sila ng Earth at natural lang na bumabalik sila sa pinanggalingan nila. Parang tama naman, di ba? Pero lumalabas na medyo mali siya. Pero ayos naman kasi nag-effort naman tong si parang Aristotle. Makalipas ang ilang siglo, isang Hindu astronomer na si Brahmagupta ay mayroong kakaibang ideya tungkol sa gravity. Sa kanyang paniniwala, ang mga bagay ay nahuhulog sa lupa dahil ito ay natural sa kanila. Parang kung papaanong ang tubig ay dumadaloy dahil ito ay natural sa tubig, tama? Ngayon, maaring iniisip mo na ang lahat ng mga bagay tungkol sa gravity ay natuklasan nga ni Sir Isaac Newton. Pero alam mo ba na may isang European na hindi kilala ang nagsagawa ng mga pag-aaral sa gravity 100 taon bago pa kay Newton? Totoo yan. Si Newton ay sumikat, pero ang European na ito ay hindi nabigyan ng pansin. Yun ang problema. Sa kasamaang palad, hindi kasi siya kilala, kaya hindi natin siya mabibigyan ng parangal. Alam mo ba yung kwento tungkol sa gravity taong 1500s? Si Galileo Galilei, isang astig na scientifico, gusto niyang patunayan yung lumang ideya na mas mabigat na bagay ay mas malakas na nahuhulog dahil sa gravity kaysa sa mas magaan. Yan, isa rin yan sa nagde-debunk, no? Doon sa paniniwala naman ng mga flat earthers na gravity doesn't exist daw, mga tol. Kaya daw bumabagsak ang mga bagay dahil ang mundo daw, 'di ba, flat ang mundo, gumagalaw, no? Syempre kapag gumagalaw ka, yung mga nandirito, pababa kasi gumagalaw ka nga 'di ba? Pero yun nga mas nauunang bumagsak ang mas mabigat na bagay kaysa sa mas magaan na bagay, 'di ba? So hindi totoo yung ibig sabihin na walang gravity at kaya bumabagsak ang mga bagay kasi nga umaandar pataas o umaandar ng tuloy-tuloy itong ating planeta, sabing gano'n, di ba? Mga flat earther. Kaya naisip niya, bakit hindi natin ito subukan? Pero kung paano niya ito ginawa, well, misteryo pa rin. Yung kwento na hinulog daw ni Galileo ang mga bagay sa Leaning Tower of Pisa. Narinig mo na ba yan? Well, fairy tale lang yun. Ang totoo, ginamit yung mga bola sa slope para pag-aralan ng gravity. So anong nangyari? Hindi importante ang bigat. Pare-pareho lang ang hatak ng gravity. Tapos nung Apollo 15 mission, hinulog ni David Scott yung martilyo at balahibo sa buwan. At guess what? Parehas lang ang bilis ng kanilang pagbagsak. But wait, there's more. Nung 16th century, si Isaac... Sa buwan, dito sa mundo hindi. Akit ka ng second floor. Ito experiment na to, mga tol, para mapatunayang may gravity talaga, di ba? Ihulog mo yung martilyo nga, ihulog mo yung martilyo at ihulog mo ang isang magaan na bagay, hindi sila sabay babagsak. Mas mauunang bumagsak yung martilyo. Newton, na isang batang genius, ay nag-enroll sa Cambridge University. Pero dumating ang bubonic plague sa Inglaterra. At ang lahat ng may kaya ay nagsabing umalis na lang tayo dito sa lungsod kasi nga meron ng bubonic plague noon. Kaya sa panahon ng kanyang bakasyon, nagpahinga si Newton sa ilalim ng isang puno ng mansanas sa bahay sa kanayunan ng kanyang pamilya. At hulaan mo kung ano nangyari. Well, tama ka, may isang mansanas na nahulog mula sa puno. Dahil sa sulat ng kanyang kaibigan, alam natin na hindi tinamaan ng mansanas si Newton sa ulo, bagkus ito ay nahulog sa lupa. Nagkaroon si Newton ng light bulb moment na naisip na ang parehong puwersa na humihila sa mga mansanas pababa ay siya rin nagpapanatili sa buwan at mga planeta sa kanilang lugar. Pagkaraan ng ilang taon pagkatapos ng Apple Saga, ipinakilala ni Newton ang kanyang bantog na aklat na Philosophiae Naturalis Principia Mathematica na naglalaman naman ng kanyang mga makabagong konsepto tungkol sa gravity. Sabi niya, lahat ng bagay na may mass sa universe ay naaakit sa isa't isa at depende sa kanilang mass at kung gaano sila kalayo ang lakas ng pag-akit nito. Grabe, malaking bagay yun noon at dahil doon nagsimula ang paglalakbay sa outer space. Pero alam mo ba, hindi ganap na tama si Newton sa usapin ng gravity. Sa simula ng 1900s napuna ng mga astronomer na ang orbit ng Mercury ay hindi gaanong sumusunod sa mga batas ni Newton. Well, enter Albert Einstein. Inihayag niya na ang mga bagay ay nagpapakurba sa mismong espasyo na nagbubuo ng isang cosmic whirlpool kung saan nahulog ang iba pang mga bagay. Kaya anong lesson dito? Kahit hindi bumagsak ang mansanas sa ulo mo, pwede ka pa rin maging henyo. Well, joke lang. Talakayin naman natin ang tungkol sa mga black hole. Isipin mo na para silang mga vacuum cleaner sa kalawakan na lumulunok ng lahat ng bagay na malapit sa kanila. Akala natin kayang ipaliwanag ni Einstein lahat, pero surprise, surprise, naguluhan ang kanyang ideya dahil sa mga black hole.
Sabi ni Kip Thorne, isang henyo na nagkamit ng Nobel Prize, ang general theory of relativity ni Einstein ay nagkulang pagdating sa black holes. Bakit kamo? Kasi sa paligid ng mga black holes, ang espasyo ay napipilipit at nababaluktot. At dun tayo naguguluhan, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ibig sabihin lang talaga niyan, kahit gaano kahenyo ang isang tao mga tol, limitado pa rin ang kaalaman niya at hindi niya kayang pantayan ng dakilang may likha ng lahat, di ba? Fun fact pala, alam ba na laging naglalaban ng mga physicists para sa mga natuklasan nila? Sa katunayan, sila ay busy sa pagbuo ng isang napapanahong teorya ng gravity na hihigit pa sa mga kontribusyon kina Newton at Einstein. Well, who knows? Sino nga ba makakapagsabi? Baka malaman natin na ang gravity ay talagang kontrolado ng mga cosmic cats na naglalaro ng tambuhal ng mga bola ng sinulit. Nakakatuwain kapag ganon. At dito nagtatapos ang ating video. Napatunayan natin na may mga edited sa kasaysayan at nalaman na kahit sina Newton at Einstein ay hindi gaanong naiintindihan ng gravity. Sa ating pagtuklas sa mga lihim ng universe, sino nga ba makakapagsabi kung ano ang iba pang kagilagilas na sorpresa ang naghihintay sa atin? Well, kakaiba talaga mga tol, no? At magandang itopic natin sa susunod na video natin yung nag-design ng lahat mga tol, no? Nag-design ng anyo natin bilang tao. Nag-design ng mga kapaligiran, nag-design ng kalawakan, nag-design ng buong mundo at nag-design ng buong universe mga tol. Magandang topic natin yan sa susunod. Hanap tayo ng video yan at bigyan natin ng reaction video. Alright? Maraming salamat mga tol sa inyong patuloy na panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.